Okay, matindi pala ang revelasyon dito ni Senator Amy Marcos. Ano ho? Kasi tama yung nakita ninyo no or nabasa ninyo. Ito palang Marcos Senior, correction, ay kinidnap. Yung ginawa nila kay President ng Venezuela, may nagsasabi Valenzuela eh. Ginawa din kay Marcos Senior. And nagbabadya ito no ng pangamba, hindi lang dahil ipinahayag ni Amy Marcos, but I mean ito nagpapakita ng precedence na ito ay maaaring gawin naman ni Trump sa any bansa, any country. Biruin ninyo, nagawa niya sa isang bansa na hindi naman niya jurisdiction, na hindi naman niya bansa, 'di ba? I mean, time and time again nagawa naman ito talaga ng US, hindi lang si Trump no. But for almost all presidents ng US, ganun ang ginagawa nila sa ibang bansa. Pag hindi ka umayon sa kanila, may tendency talaga na gigirahin kanila, isisis kanila, kukunin nila kung ano yung meron ka. So ito, tingnan natin. The pork coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that. What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him? No. Imposible po yan. Or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, they have also been... Wait. Ito, may nakita ko dito, no? Pinakamalinis na pondo. Ay, nako. Huwag na natin i-open yan kasi masusuka lang tayo nito. Mabubuisit lang. PBBM, kumpiyan sa legalidad ng 2026 GAA. Pinakamalinis na pondo. What? Talaga? Very fervid denials. That there is Kahit simula nung termino ni Marcos Jr., hindi talaga malinis na pondo yan. Kasi sinabi niya flood control, 5,500 flood control lang natapos na. Tapos, pagkatapos niyan, grabe ang issue ng korupsyon na nalaman natin. At tignan nga naman ninyo, no, ang kanilang ikinukulong or kinakasuhan, yung mga tao pang lumalaban laban dito sa issue na ito. Kagaya nito, tingnan niyo. Ayan Kilala mo ba yung Ayan si Villanueva, saka si Bong Revilla. Biruin ninyo, for all we know, itong si Senator Joel Villanueva ay talagang lumalaban sa issue ng flood control. 'Di ba si Joel Villanueva pa, maalala ninyo, siya nagsabi na araw-araw 1 billion ang kanilang kinikita dyan sa isyong flood control na yan. Tapos ngayon, sila yung may kaso. Di ba? Tingnan ninyo. Di ba? Nakakatawa lang. Naghain ng kontra salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa anomalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sa katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na Di ba? Nakita ninyo, Wawa Builders, yung Diskaya. Pero sa Ilocos Norte, nakita naman ninyo, in-expose din ni former Governor Chavit Singson na
paborito ni Marcos Jr. or ng Ilocos Norte yung isang construction firm na Mega World ba yun? Something like that. Talagang sila yung magmula nung naging presidente si Marcos Jr. At ghost project pa. Pero bakit yun hindi nalalagay sa pedestal ng kasuhan or ng investigation? Kagaya ng sinabi nitong si Senator Ami, talagang malabong-malabo na. August pa, alam na niyang malabo. Pero Any direct ang tanong, anong nagawa nila para hindi maging malabo? link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In-interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case, when in fact that should have been. And thereafter, Yan, magkadikit yan eh. Zaldico at Romualdez noong araw. Hindi po pwedeng kinasuhan nila itong si Zaldico. Ginawa na nilang wanted, may warrant of arrest na, may red notice na, at kung ano-ano. Tapos itong si Romualdez, wala. Di ba noong araw kung saan yung isa, nandun yung isa? Nakita pa natin yung talagang kinakausap nila yung, kumbaga binibigyan nila ng gatas yung AFP para hindi bumaliktad. During that time kasi may tendency talaga na Pero magaling kasi itong si Marcos Jr., due to the given history, alam niya na kailangan ang alagaan nila ang mga kasundaluhan dahil baka maulit yung nangyari sa tatay nila. jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopospone ng ipopospone, mamaya dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? no, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano, nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga wala backup na. kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. Alam And then na. we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM in 2025. You will recall I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6th of 2024 urging E.S. Bersamin at that time and Yan. Secretary Isa pa yan, si Bersamin, di ba? Nabalita na nga rin na merong insertion yung ES at yung SAP. Pero ano nangyari? Bakit yan hindi sila nalalagay diyan sa investigasyon at yung rekomendasyon para sila ay makasuhan? Nakapagtataka. Sabi December 15, magpapasko daw sila sa kulungan. Pero ang nakita natin so far ay yung mag-asawang Diskaya. Wala naman yung mga, in fact, even si Zaldico. 'Di ba? Saan napunta yung intelligence at confidential funds ninyo? Baka magagaya na naman kay former Congressman Arnie Teves na it took 2 years for them in order for them to bring back the person to dyan sa Pilipinas, no? Ito, ano mangyayari? Malalagay na naman sa limot. Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So Palpak you yan. did that? You advised that? You told Ay, sinabi ko, Secretary Mina Pangandama noon?
Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag din yung papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure projects, humingi ako ng listahan. I was asking for a list and all they told me, no, there's trillions there, but it's various infrastructure projects. Nagkakamot ako ng ulo. Anong various infrastructure projects? VIP? Anong pangalan ni VIP? Bakit walang listahan? Billion. Dito mo makikita na senador ito eh. Kumbaga, they can make any, siguro magko-caucus sila, magme-meeting sila, magpe-plenary sila, or they can initiate or conduct investigation with regard to this. Sinasabi nila na various infrastructure project na hindi naman identified. Basta sinabi lang VIP, various infrastructure project, pero hindi naman siya identified. I mean, mga senador, walang nagawa dito sa kaduda-duda. I mean, they could have been prevented yung mga ganito. So, I mean, all these talks, ganito. Ang dami ganito kinu-question. I mean, senador ka over this secretary ng DBM, executive secretary, SAP, parang, I mean, wala pala tayong power na at least man lang ma-prevent natin. Kaya nga, parang, kung mismo ngang senador, wala silang nagawa para solusyonan or ma-prevent itong mga pangyayaring mga ganitong corruption, paano pa kaya tayo? Na tayo ay nagsasalita against them, nag-iingay tayo against them, anong ginawa nila? 'Di ba? Anong ginawa nila? Kagaya yung ginawa nila kay Pukis. Kung makita ninyo, yan. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. Kumbaga, dumipensa, nag-ingay para doon sa corruption. Kasi ito, syempre, na bilang dating general, alam niya yung kapakanan ng para sa bansa. Tapos nagsalita ka, hindi ka naman nangurap. Ito ang mapapala mo. Samantalang sila, I mean, ito, nagpapakita sila ng, they're sending very clear message sa atin na kapag tayo po ay nagsasalita against them, ganito ang mapapala natin. Yung pagpoproseso, saka itong pagpopost ng bail, at saka yung release order ng judge. Sir, ano ang resultado? General, ano ang resultado? Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin na ating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Wala. Yung mga napakulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na, kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon, yung dapat ang mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga mukhang mali ang ikinulong nila, no? Yung sinasabi nila magpapasko, mag-New Year, no? Mukhang mali ang ikinulong nila. Yung mga taong gustong i-correct ang corruption, gustong matigil ang corruption, yung pang ginukulong. Tapos yung numero 1, mastermind, nako. taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Yun, very clear ang messaging niyan. How is this possible? So I was really perplexed about that. And thereafter, they urged us, pirmahan ninyo yung BICAM report. Sabi ko, asan yung BICAM report? Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong. Basta pirmahan ninyo. Hindi naman ako pwedeng pumirma. Hindi ko pa nakikita. Yun, yung mga blankety blank. May 67 yata na blank amounts. I'm like, alam mo, Ilocana ako. Hindi ako nagpipirma ng mga blank check. Kakanervyos. And that's what happened. I never signed it. I knew it was going to be trouble from day one. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na kay Bonjing, Tambaloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa palasyo. Biglang talagang may iskerda na sila. Talagang, okay, your time is up. Your time is up. Wala yan sa topic. Hindi naman ang program pinag-uusapan kay Secretary Amina. Puros ganon. So, alam na namin, wala na talagang patutunguhan to. Pakitang tao na lamang.
But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations? Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So, I'm the wrong person to ask because I already put my vote in and I'm part of the minority now, ano? Kasama namin si Alan, si Cheese, sina Joel, Robin, Bongo. Kami yung Okay. katropa. Alright. Yan ang problema. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema. Yun ang Okay, problema. let's I wanna move Iniisa to the- isang kasuhan. And nagkakagalito. All right, let's move a bit to the Senate leadership. There were talks before the end of the year, Senator Marcos, that Senate President, a minority, would actually take No. over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa Automatic. Yo! Nako! Yan ang hindi talaga hindi pwedeng mangyari. Impeachment. liderato ng Senado ulit? Do you have the numbers? Well, the reality is, right now, iba-iba, kasi masalimuot yung issue, ano? Right Oo. now, we have the largest minority in recent history. Siyam Okay. kami. 9. Oo. That's a Oo. very large minority. It's never happened before. The minorities have always been so meager and so small. That's the reason that the coup d'etat is always being discussed because Yeah. susungkit ka lang ng apat okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, ayan pa yung mga Villar, ayan pa yung iba't iba na hindi naman masyadong happy. Kaya, eto nga, the question always arises. But the reality is, Cheese is very much beleaguered. Alan has his sister in the majority, so maybe there is some level of hesitation. The others are really Malabo. dealing with the cases being filed against them. Ano? Si Bato cannot... Yeah, where is he, by the way? Where Where is he? Hanapin mo doon. Talagang, Is Senator hindi, actually, yan kasi ang estratehiya nila, pahinain ng pahinain ang mga Duterte block. Yan ang ginawa nila, di ba? Senator Bongo ngayon, sabi nila, tila baga may lalabas na warrant of arrest from the ICC. Parang alam mo yun, parang, syempre kung ikaw yun, kakabahan ka, di ba? So, mananahimik ka, yung ganun. Senator Bato, hindi na natin mahagilap kung nasaan. Ayan, si Cheese Escudero, which is supposed to be, yan, sabi nila, babalik daw. Pero hindi yan babalik, malabo. Tignan nyo nga pinakakasuhan, pinare-recommend ang kasuhan, di ba? Samantalang yung si Martin Romualdez, hanggang ngayon, wala. Bato? Where We is have he? we have no clue. Nung una, talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot, pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng pirma, nagpa-file pa rin. Kaya, di rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. Okay, all right. Now, I know you have a meeting. Another mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy and Kaya nga. persecuting all the DDS? I don't understand. Yan Ilabas nga na ang strategy nila. Takutin tayo para tayo manahimik. ninyo, iserve na ninyo kung talagang nariyan. At yung abogado niya ang sasagot. Marahil handa na yan. Okay, now I know you're rushing off to a meeting. If you can indulge me with just two very quick questions, Senator Marcos. I know you have a A meeting. great at meeting is 8:40. a wedding meeting. My Okay. bunso is getting married. All right, okay. But number one, you are the chairperson of the Foreign Affairs Committee. So I want to take your statement frankly.
on what the United States, just moving off a bit, Eto na, yung usaping kinidnap ang Marcos noong araw. what the United States has done to Venezuela. First of all, right now, what is your stand on this? The Philippines, Well, basically, ang dapat natin isipin, anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas, no? We've been invoking time and again the rules-based international order in our claims in the South China Sea, in the West Philippine Sea. We've been saying that international law must be paramount. Ulit-ulit Yeah. tayo, we invoke the 2016 Arbitral Tribunal decision, and we are always saying that this is the case. But very clearly, and siguro sagad na yung tao sa UN Charter, yung Article 2, Section 4, paulit-ulit yung Act of Force, ano? Talagang bawal to. Wala namang UN Security Council resolution. There's no Hindi, isama mo pa yung sinasabi nilang MDT or Mutual Defense Treaty ng US at sang Pilipinas. Ilang beses na nangyari yung yung panggigipit or sinasabing giritan dyan sa may South China Sea. O ano ang ginawa ng Amerika? O, may EDCA na, wala naman silang ginawa. O, law paano or- natin inbook down natin yung MDT? O, kailan pa? Hanggang kailan? declaration of war from the US Congress even, and there's certainly no act of self-defense kasi ang inaatake yung Venezuela. Ngayon, ang problema dito, our principal defense ally is the US. So Yeah. our question will be, para sa Pilipinas, is this a warning that they can do this to us? Not Yo. only the US, but any major power, any big power can do whatever they like to small or weak powers. This is the issue. We're very aware that the United States has done this before in 1983 sa Grenada. Meron tayong 1989 sa Panama. Sunod-sunod na yan, di ba? Yung NATO, tinalikuran, binawarningan, pati South Korea. So umaasa tayo sa US at talaga naman dapat asahan natin ang principal partner natin. But once again, we come back to the fact that in the end, Filipinos will defend the Philippines. In the end, tatraido rin din tayo. Kasi, yun nga, ito yung sasabihin ni Senator Amy, ginawa sa kanilang tatay yan. And a self-reliant defense posture is essential. Also, the Philippines is very like Venezuela. We have a similar history. Under the Spanish, we're Catholic. Thereafter, naging American. So, what does it mean for small countries like us? Pwede lang tayong dakipin ng China, ng Russia, katulad lang ginawa ng US. Balikan naman tayo naman. Aside from being the chairperson of the Foreign Affairs Committee in the Senate, there's also a personal history here. And that's 1986. As far as my father and my family was concerned, nakidnap kami. Napunta kami sa Anderson Air Base in American planes. We ended up in Guam, thereafter in Hickam Air Base in Honolulu. As far as my father was concerned, it was an outright kidnap. Oh. Kinidnap. So, talaga sa totoo lang, kaya nga sabi natin nung isang vlog natin, na muntik talaga na mangyari ito kay Marcos Jr. kung hindi siya nakiayon sa Amerika that time ang president ay si Biden. And even now, di ba? Kung hindi siya nakiayon or hindi siya pumayag doon sa EDCA base na additional, alam nyo na mangyayari, maduro siya. Kasi nga, tignan ninyo given the history of pagkatraidor ng Amerika, nung una naman magkaibigan yan si Marcos Sr. at saka si yung then president na si Ronald Reagan, di ba? Magkaibigan yan, talagang yung friendship niyan deep yan, at ang kalaban nila noon ay syempre yung other like China, parang ganoon. So, nakita ninyo later on, medyo umasim yung kanilang samahan dahil syempre may mga interest na nung latter part, ayaw na ni Marcos yung gusto nung Amerika. So, anong ginawa ng Amerika? By sinuportahan nila through CIA
yung mga they called the yellow group during that time, at nakakuha sila sa syempre mga bagay-bagay na pangyayari muna, yung mga precedents muna, like yung pag assassinate kay Ninoy Aquino para magkaroon ng heated debate towards the government, which is Marcos regime during that time. And then nung namatay si Aquino, ay syempre yung asawa, nakakita sila ng figure na symbol ng freedom kuno after the martial law, yun si Cory Aquino. So tinrider nila basically, at anong ginawa nila? O kunwari, ito ganito, ganito ganyan, pinaatake yung mga rallyista sa Malacanang, tapos kunwari tinulungan daw sila ng Amerika na dalhin sa ganito, sa ganyan. Ayun, dinala sa Hawaii. That's basically kidnapping. So what they did to Maduro is the same way they did to Marcos Sr. during that time. Ang difference nga lang, syempre, iba yung mga circumstances during that time. Kasi ito, hindi niya, kumbaga, hindi the same nung pangyayari nung 1986. Kaya kinailangan nilang bombahin ang Caracas, Venezuela, para kunin ng sapilitan. Ito, syempre, medyo inuto-uto pa si Marcos during that time. Si-save namin kayo, ito yung chopper namin, dadalhin namin kayo dito sa ganyan, dinala sa Hawaii. Basically, traitor yon. So, totoo po yan na hindi po fake news na galing nga mismo kay Senator Amy na kinidnap talaga ang kanilang tatay. And you saw similarities. In a way, Maduro was actually, I won't just say the word kidnapped, but they used the word he was seized. He was arrested, and now he's in New York. That's correct. That's correct. So, Pero syempre, yung mga critic ng Trump administration or ng Amerika, basically kidnap ang tawag nila doon, term nila doon. But just like us, di ba? We supporters of Tatay Digong, they call it surrender or arrest, but we call it kidnapping talaga kasi hindi sila sumunod doon sa proseso. Ang protocol dapat dalhin muna sa ating functioning court, di ba? Yan ang ginawa nila. Sa pilitan nilang kinuha at inilipad sa dahig. di ko sinasabi na eksaktong pareho, pero alam natin na nangyari na yan. Binaril si Salvador Allende, namatay siya dun sa lugar niya. Pagkatapos noon, we also are aware that Noriega was brought to the US and jailed. So these things have happened, and it should be fair warning to all that as much as we like to... Fair warning to all. Anong sabi ni Trump? Huwag kayong kampante, Mexico. Huwag kayong kampante, yung isa, Colombia. Baka masunod kayo. Invoke a rules-based international order. Might makes right. And perhaps international law at the end of the day for the rich, the powerful, and the mighty are mere suggestions. And will be obeyed only when they're consistent with national self-interest. Discarded when they're inconvenient, and block whatever the self-interest is, whether it's Afghanistan, whether it's Iraq. AT&T, as in some cases, and certainly whether it's the oil industry in very oil-rich Venezuela, whose known reserves exceed the total Number one ng Venezuela sa oil. of the US and the Saudi combined. Okay, I think Tapos, ang yabang talaga ng Pilipinas, kasi sabi nila, tingnan ninyo, ayan, yung AFP daw, winarningan daw ang China. Samantala, Ayan. integration sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea inaasahan pa ngayong taon ayon sa AFP. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Marley. Yan. Kami hindi lang sa dagat kundi maging sa himpapawid ay inaasahan ng Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea.
Ayon sa KFP spokesperson for the West Philippine Theater, Admiral Roy Vincent Trinidad, mula noong 2024 hanggang nitong 2025, ay nakitaan na ng malinaw na trend ang mga operasyon ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militias na hindi na lamang limitado sa karagatan, kundi maging sa kalangitan ang kanilang mga operasyon. Kung saan, una lang may mga napaulat na hinggil sa mga joint patrols nito, kabilang na ang mga bomber ng PLA Air Force na indikasyonan niyan mas magpagpapalawak pa ng presensya ng China sa dagat at himpapawid. Bagay rin inasahan naman ang magkapatuloy ngayong taong 2026. Gayunpaman, tiniyak pa rin ng PASP, partikular na Trinidad, na handa ang buong pwersa ng hapong sertahan at mas panalakas pa rin anya ang kakayahan ng militar, hindi lamang sa sariling kapasidad, kundi maging sa patuloy na koordinasyon sa mga like-minded nations ng Pilipinas. Yan ang Wow, handa daw at patuloy daw na pinaiigting or pina-advance ang kagamitan. Pero nabalitaan ninyo yung mga may nalunod na nga dyan sa, kasi 'di ba nanalasa yung share line kasi mabagal daw, may turista diyan na nalunod, no? Mabagal yung Coast Guard, yung mga ano yun, boat ng Coast Guard at medyo alanganin pa sa maalon. Ang ginamit na pang rescue diyan private boat. Nakakahiya. Tapos sasabihin, "Oy, winarningan ang China kasi ganito ganyan." Mas nakakatawa kayo kasi tignan nyo hindi nga tayo matulungan ng Amerika. Nakita naman ninyo ang ginawa ang Amerika, pag hindi nila interest, hindi kayo tutulungan. Nakita nyo ang ginawa sa Venezuela na kinayang-kaya ang isang bansa. Tapos tayo, lakas nating humamon sa China na nakita naman natin na hindi naman natin kaya at hindi naman talaga tayo tutulungan ng Amerika. Tapos sasabihin, AFP warns the aggression or China activity, blah, 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 like this and like that. Pero internally, ang problema sa bansa natin, hindi natin kayang solusyonan, kulang ang kagamitan dahil sa corruption talaga. Oo. Nakita ninyo, gaganyan ninyo yung China, samantalang they are scheduled to install AI robots dyan sa may South China Sea. O kaya ba ninyo yon? Hindi. I think my last question for you before you go is, come 2028, is Senator Amy Marcos going to run for higher office? Because clearly at that last rally, you made news by, criticizing your brother, talking about his past. We don't have to get back into it. But people are asking, why is Senator Amy doing this? What is she planning to run in 2028? Anong plano po ninyo, ma'am? Well, wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Kulelat kasi. Number 12. Laking pasasalamat. Biruin ninyo yan. Sabi nila malakas daw yung Marcos. Pero itong si Senator Amy, muntik na. Mahulog sa Kumunoy. Buti na lang. For the last minute, umalis ka doon sa, anong team nila? Alyansang Makatae. Umalis ka doon. At least, nakahabol ka. Talagang I was never so happy to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon. At given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Buti naman. Buti pa nga itong si Manang Amy. Aminado na bumaba at marami na talaga ang ayaw sa mga Marcos. Wala nang buboto sa any of the Marcoses coming the next election. Nakita nyo naman pagkatalo ng mga lineups ni Marcos Jr. nitong 2025, di ba? So, dito pa lang sa payag ni Senator Amy kung saan sabi given the survey, wala nang boboto sa Marcos in the near future. Talagang wala.
Ha? Buti na lang aminado kang wala kasi sinira ng ading mo ang imahe. It's supposed to be kasi nung tatakbo sana pinag-iisipan kung sinong tatakbo, ang Marcos ba o ang Duterte. So nung nag-slide down si Sara, sabi ng mga loyalista, eto na yon, panahon, pagkakataon para ipakita na mali ang itinuturo noong history na ang martial law ay hindi maganda. So instead na ma-redeem ang pangalan nila, lalo lang inilugmok nitong adik na presidente. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. When a family member is pag hindi nagsasalita ay ano sabi? Ulitin, medyo na ko doon a family member remains important that we get over it. Pangalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. Could 'di ba? Malay natin yung ibang tahimik diyan sa miyembro nila. Malay natin pati si Imelda Marcos hostage 'yan, ha? May nakatutok sa leeg o sa ulo niyan. Kaya yung mga picture-picture nila, yung family meet-up nila, yung every weekends or every Sunday. Hindi ako naniniwala yun na totoong ganun ang nila. Baka nga takot lang itong si Imelda na magsalita. Pwede yun Ito lang may guts na nagsalita, like yung nangyari kay yung first cousin nila na si Michael Kion, di ba? Very critic yun sa sarili niyang pamilyang Marcos. Anong ginagawa nila, di ba? Mismong pamilya mismong kasama sa kapamilya nila yun. Siya na mismo ang nagsasabi kung ano yung tunay. Sino pa bang nakakakilala sa atin kundi sarili nating pamilya, di ba? also be that you... So ngayon sasabihin, now I'm wondering who's sino yung nagsasalita? The lady that's talking is not my sister. Hello, kapatid mo yan, ate mo yun, magkababata kayo, lumaki kayong parehas. So alam na alam niya magmula ulo hanggang paa mo. Break the silence in order to help someone. I believe that privileged information can also be defied when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At syempre, Dapat lang. National security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Agoy, napakataas na opisyal ang may tama. Sino yun? O di yung kapatid mo. Ay, dapat Maduro ito. Ay, Trump, isunod mo na ito. Maduro to, drug terorista to. Biruin ninyo, balik na yung mga durugista sa bansa ng Pilipinas ngayon. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. She keeps going there, whether they let her in or not for Christmas and New Year. So, ako, backup dancer lang ako. Support lang ako sa tama. Hindi Mabuti pa ito kasi to her humble personality na sasabihin na ako'y backup lang. Kumbaga, alam niya kung saan siya. Alam niya kung anong level niya. Alam niya kung hanggang saan. Itong mga loyalista na tanga, sasabihin nila, kung hindi sa mga Marcos, hindi nanalo ang mga Duterte o Sara. Ganun din ang linya nila. Hindi daw nanalo si PRRD noon, kung hindi sa mga Hello! Ang tatanga naman ninyo. Di ba ninyo nakita? Mismo nga, di ba, tumakbo. Magkatandem si Miriam Defensor Santiago at Bongbong Marcos during
Kailan ba yun? 2016. At siya yung Vice President at President, si Miriam Defensor Santiago. Sa Ilocos Norte pa nga lang eh. Hindi ninyo na ipanalo si Miriam Defensor Santiago. Ang nanalong Vice President dyan is si Grace Poe. Oh, hindi. Ang nanalong Presidente pala dyan ay si Grace Poe. Hindi si Miriam Defensor Santiago. Kaya kung sasabihin ninyo kayo ang nagpanalo kay Tatay Digong noong 2016, delusional kayo at mga tanga at mga bobo. Dahil kaibigan ko yung mga Duterte, although kaibigan ko talaga sila, hindi dahil kamag-anak ko ang Marcos, dahil Marcos naman talaga ako, pero kundi dahil nasa tama na. Sabi ko nga nung eleksyon itim. Ayan, itama talaga naman. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. And I believe that's what we need to do. So the way you sound, Wala naman tayong magandang balita, Karen. New Year. So the way you sound, Senator Marcos, you don't regret what you did, but it also cost you some political points. You're aware of that. You also got a lot of bad feedback, right? I'm sort of reckless in a sense. Firstly, the notion of a Marcos at this point in time aligning with a Duterte. I'm not in a Buti nga natatanggap ka pa namin sa totoo lang, although 50-50, but in some sense, sige, let's go. Pero yung Marcos talaga in general, wala na. comfortable position. That's why I had such a difficult time during the campaign. Nobody knew whether I was fish or fowl and where I Subukan mong umalis sa hanay ng mga Duterte. Ewan ko lang kung makakaulit ka pa. belonged. And now I made this great expose that everybody knew anyway. But many people got angry and said I was disloyal. Somebody said I was un-Filipino, which is absurd. Do not tell me that every Filipino is required to aid and abet illegal behavior. Pero we need to take these risks. Even if they will jeopardize whatever you're doing. For me, I just want a 6-year term. I will be here for a while. I will do my very best, utmost. Of course, primary para sa akin, still my agrarian reform beneficiaries, yung mga land reform beneficiaries, yung farmers, the marginal farmers and fisherfolk, and foresters, so until today are really suffering. We have a slew of farmer suicides because of the rampant importation. So para sa akin, food security. Walang pakialam si Marcos dyan sa mga pinagsasabi mo. Basta importante, makadanggit sila ng bilyon to trilyon pera ng taong bayan para busog-lusog sila, pati yung mga trolls, mga vloggers nilang mga bayaran. Ito nga naman si Chavit Singson, I mean, although one of the biggest supporters ni Marcos Jr. noong 2022, abay, akalain mo ba naman, isa na siya sa humahamon kay Marcos Jr. para magdebate. At ito na nga, nananawagan siya ng people power laban sa gobyerno at puntahan yung Malacanang. Abay, ewan ko na lang anong susunod na mangyayari dito kay Chavit Singson. To think na may nasampulan na in the name of General Pukis. Nako ho, Diyos ko po, yung mga magnanakaw ang arestuhin ninyo. Bayan at mga religious organization na dumalo at suportahan ang ikakasanyang one-time big-time rally laban sa katiwalian. Detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ. Ali, tama ka, hinihimok na ni dating Governor Chavit Singson ang taong bayan na magsagawa nga nitong one-time big-time rally para umano maiparinig na sa Malacanang ang matagal ng hinaing ng mga Pilipino at ng taong bayan ukol nga dito sa hindi matapos-tapos na investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control. Ang tanong ko dito, dahil nakita natin yung ginawa nila kay Pukis, ang tanong, meron kayang sasama? Yun ang the biggest question dito. Meron nang naipakita meron nang nasampulan yung pagtawag pa lang ng Marcos resign, inciting to sedition na yan sa kanila. So yung sasabihin mo na magpi-people power tayo laban sa gobyerno,
malamang sa malamang talagang may kaso na harapin ng mga to. Hindi lang si Chavit Singson, kundi yung mga sasama dyan. Control projects. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Yan ang matapang na hamon Grabe ang tapang. Ang tanong, ano kaya mangyayari dito? ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng kanyang alegasyon na ang Pangulo umano ang utak sa likod ng korupsyon sa malawakang flood control scandal. Agoy. Matagal na raw gustong ihayag ni Singson ang mga alegasyon laban sa Pangulo, pero hinintay raw niyang umabot ito ngayong Ayos yung placard Ako ang nag-umpisa. Sabi niya, next ni Chavit yung... Kasi ako ang nag-umpisa. Ako ang magtatapos. Sabi niya, pinalitan niya. Ako ang nag-umpisa. Taong bayan ang magtatapos. unang buwan ng bagong taon. 40 taon na raw kasi simula nang mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. Eksakto ring kaparehong 68 years old na rin ng nakababatang Marcos ngayon ang edad rin ng kanyang ama nang mapatalsik sila sa Malacanang. Pagbubunyag pa ni Singson, sina Sara Diskaya raw at Orly Gutesa ang pinaka-credible na testigo laban sa Pangulo. Pero tila itinatago raw ng dating Speaker Martin Romualdez si Gutesa, kung kaya't wala raw nagsasalita. Uy, tinago pala si Gutesa. Alam na this. Kunwari sasabihin nila, protektado ng ganito, o kaya sasabihin nila, hindi sumipot doon. Di ba, naniniwala sinabi ng DOJ pa si Remulla, hindi daw sumipot si Gutesa. Hindi sumipot o hinostage ninyo o kinidnap ninyo o tinago ninyo. Yun ang tanong. Laban sa pamilyang Marcos. Pero para maiparinig raw ang sigaw ng taong Kasi mismong di ba yung si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa, mismong si Mike Defensor, hinahanap niya eh. So how is that possible na magtatago si Gutesa kay Mike Defensor? Supposedly updated si Mike Defensor kung nasaan si Gutesa, pero the mere fact na yung nilapitan niyang tutulong sa kanya ay hindi rin niya alam kung saan si Gutesa. O tanungin natin yung gobyerno, tanungin natin si Martin Romualdez. bayan sa Pangulo. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP, and we will march to Malacanang. Wala pa raw nakakausap si Singson ng mga grupong maaaring sumama sa kilusan para maiparinig sa Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan. Parang nasa lecture na. Parang instructor to Meron pa siyang pointer ito. Pero isa ang sinisuguro ng dating mambabatas na maraming dadalo sa tinawag niyang one-time big-time rally. Bukod sa hamon na debate, may open letter rin si Singson kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na binasa niya sa harap ng media. Sinabi nitong hindi raw China ang kalaban ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP at ng mga Pilipino. Ang tunay raw na kalaban ay ang mga korap na politiko. Lumulobo na rin raw ang utang ng Pilipinas. Grabe, 17 trillion. Aniya, 17 trillion pesos na raw ang utang ng bansa at 2 trillion pesos ang ibinabayad ng bansa kada taon. Kaya't ang ekonomiya raw ay siguradong pabagsak na. Binanatan rin ni Singson ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi raw kasi nito iniimbestigahan ang mga ghost at substandard flood control projects sa baluarte mismo ng Pangulo sa Ilocos Norte. Wala pang komento ang Malacanang at ang Pangulo maging si ICI Advisor Retired Justice Andres Reyes Jr. sa mga naging alegasyon ni Singson. Tingnan nyo, mag-isa na lang yan natitira. Yung sa ICI, siya na lang, iniwan na lang. Ano bang credibility meron yung ICI? Ali, wala pang ibinibigay na petsa, partikular nga yung kung kailan niya gustong mangyari itong one-time big-time rally. Pero ang sinabi kanina sa press conference ni Chavit Singson, Nako, ito lang ang hamon sa mga kunwari na galit sa corruption. Kung talaga kayo, eto malinaw, right in front of you.
malinaw na massive corruption talaga ito. Kung talaga kayo, ito ang samahan ninyo na mag-rally or na magsalita or na mag-voice out. Ito talaga massive ito. Yung mga ginagawa na yung nagsalita lang, like si Pukis inaresto, kung sino-sino, yung si Bato, ano bang 'di ba bigla-bigla na lang merong warrant of arrest daw mula sa ICC, mga ganito. Pati si Senator Bongo, Chis Escudero, kung sino-sino pa. Pero ito talaga massive ito. Samahan ninyo itong si Chavit Singson kung talaga kayo. Kayong mga Catholic Church, no? Sige, kung talaga kayo, patunayan ninyo. Kayong mga Makabayan Black, 'di ba? Galit na galit kayo. Para ipakita ninyo na hindi kayo selective. Hindi lang kayo kay sa mga Duterte, kundi dito malinaw, nasa harap ninyo. Sino man ang susunod na maging presidente regardless, o kung halimbawa susunod si Sara Duterte na maging president at nakita ninyong di kasuhan ninyo, impeach ninyo at mag-rally kayo, ganun lang naman yun. Rules of succession. Pero yung Duterte kayo ng Duterte, pero itong Marcos right in front of you, very massive, sobrang parang alam mo yun, walang kahihiyan, talagang harap-harapan na ginagawa sa atin, hindi man lang kayo nagsasalita. Tapos ngayon, alam ninyo, eto, possibility na merong charges na i-file dito kay Chavit Singson. Itong mga pondo na inilaan sa bawat agency, maganda po na nabigyan natin ng mga pondo, yung mga programa. Pero kumpiyansa po ba ang palasyo na magagamit naman yung 100% nito hanggang nyo para magamit para sa taong bayan. At kapag po kasi nakikita po ng taong bayan na yung circulation ng pera. circulation. Iuutos po ba, Yusek, din ng Pangulo yung review doon sa mga proyekto? Handa ang palasyo. Yes po, tinatanong ko nga po kasi po nag-declare na po si Mayor Isko na no work at no classes po yata. Pero pan-local po yun. So ngayon po, nagpapa-update po ako. Ang hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, yung Pangulo at ng dating Speaker. Kaso, ulit po, debate po na hinamon ni Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipagdebate. But in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue. Hoy, parang ikaw ata nagsabi din doon, hindi marunong humarap sa mga debate. Di ba? Parang ikaw ata nagsabi noon na, ang sabihin mo, hindi talaga makipagdebate si Marcos Jr. kasi hindi talaga siya marunong makipagdebate. Noon pa, nung panahon pa ng kampanya, hindi talaga yung sumisipot. Doon lang sa SMNI, nagbigay sa kanya ng platform, na magandang platform, pinabango ang pangalan niya doon lang siya sumipot. Kasi usap-usapan na meron daw nilik na questionnaires sa kanya prior to the debate. Pero yung mga debate na alam mo yung impromptu or biglaan na lang or yung bang hindi siya preset na debate na wala! Yun ang sagot mo dyan. Huwag mo sabihin na wala siyang panahon dyan. Wala talaga siyang alam makipagdebate. Kasi mag-aalamano lang yan. Alamano. Tungkol sa mga anumanyang flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. Kaya aksyon, aksyon ang ginawa ninyo kay Puki. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, nasan yung nakulong? Sabi, December 15. January, magva-Valentine's na. From that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong idebate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umaming siya'y corrupt. At umaming din na talamak ang ghost projects nung panahon niya.
Sana noon, mas naging maingay sila. Yung sa Claire, meron pang isa. Dahil si Alang iya. Supporter yan ni Marcos eh. Si Chavit yan, pinagsasabi mo. Chavit Singson ay nag-imbita rin. Nag-iinganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na Parang sigurado malapit na ito ah. Feeling ko lang eh. na raw. Oo, sabi na niya. bababa na Sigurado. Oo. na bababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Patay tayo. Yes po. Alam na natin yan. Diyan na tayo mag-stop. Alam na natin yan kasi syempre yan kasi tayo malinaw, alam natin talaga kung ano ang totoo. Kung kagaya nito, ni isa sa sinabi ni Marcos Jr. kaya ayaw makipagdebate yan kasi hanggang panaginip na lang pala yung Christmas niya. Kanyang briefing na ginawa sa Malacanang kung saan po may tanong po dito yung reporter. Ito po ay yung kanyang briefing na ginawa sa Malacanang kung saan po sinasabi niya na meron daw pong mga na-freeze na ho yung mga accounts ng AMLAC, meron mga listahan na daw po ng mga, kumbaga, mga subject ho dito na ipakukulong. Yun po yan. Ito pinanggagalingan yan. Just to remind everyone, and baka gising na ho ngayon ni Presidente, just to remind Grabe ko naman, sabihin mong sabihin, tulog ngayon. you, Mr. President, ito po eksakto ang sinabi ninyo, sagutin ninyo sa katanungan po ng isang reporter. Panoorin po, pakinggan natin. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko. Alam ko. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Wow. Before Christmas, makukulong Grabe yung pananalita nyo. Kampanting-kampante. Kumpiyansa. Confident. na sila. Masaya ang Panginoon. Very confident niyang sinabi. Hindi palagay ko. Kasi alam ko. Sabi niyang gano'n. Well, unang-una, ang sinabi niya naman, sila. Oo. Sino ba yung sila? Wala naman siya binanggit. Walang specific eh. Binanggit ba siyang anong Christmas year? Oo. Ayun tama. lang. Correct. Wala naman sinabing Pasko ngayong taon. Walang sinabing Pasko 2025. Kung Pasko ng pagkabuhay yan. May tama ka. Di ba? May tama ka. Correct. Pero, Merry Christmas kasi. So, So Pasko talaga ito. Merry Hindi ito Christmas. Pasko ng pagkabuhay. Oo, tama. Hindi naman Oo. kasi, Hindi naman tayo nagme-Merry Christmas pag Pasko ng pagkabuhay. Oo. Pero ulitin natin, Easter yun. Happy Easter. wala itong taon. Oo. Merry Walang Christmas, anong taon? Sige. So, sandali po lang. Meron ba sinabing Merry Christmas 2025? Wala. Yun Sige. lang. May tanong po dito yung reporter. Ito po ay yung kanyang briefing na Mali talaga, mali. Hindi natin alam kung anong taon pala yun. Kaya nga naman tignan nyo. Wala talagang ito na, na rin ito, no, na viral. Wala talagang class itong I'm a New Yorker. Kahit anong gawin talaga. Sabi nila, disente. Tingnan mo, grabe yung paghila, tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan. Grabe. Tingnan nyo yun, kamay niya. Grabe yan. Wala ka talagang kaklas-klas. May nakita pa akong laylay. Lalay, ikaw ba yan? Ay, nako. Picture tayo. Picture. Bastos. Nakakatakot. Nako po. Ay, nako. Wala talaga. Kaklas-klas. Ito, impeachment. Nako. Di ba kahit na ang Kongreso, controlled by naman majority administration. So I don't think it will prosper kay PBM. Ang medyo delikado yung kay Sara. Kay Sara, di ba? Why delikado?
Kaunti lang ang minority na tatayo para sa kanya. May-impeach ulit si VP Sara. Marami rin sa minority. Kaya na-approve, di ba? We Na-approve lang. go for the impeachment of VP Sara. Marami rin Sa minority. minority. Oo. Kaya lang, ang question dyan, since 2028, malapit na, may mga consequence pag pumirma ka, katulad ng nakaraan. Pag pumirma, ano? Pag pumirma sa complaint, yan kaaway ang ka na mga- ni VP Sara. Diyan pumapasok ang mga wheeling and dealing behind the scene. Hindi Totoo lang ba ni daw VP yung- Sara. Ng mga bilyonaryo. Hindi. Ni BBM. Ano? Hindi. Hindi nyo ba natandaan? Ano po? Senator INC. Bongo. Ano yung INC? Paalala mo. Number Hindi ko one talaga supporter natandaan. ni VP Sara. Hindi naman number Ano one INC? supporter, pero ayaw nila ng impeachment. Kasi magulo daw. Saka ayaw nila ng korap. Okay. At mas lang ayaw nila ng impeachment kung si Pangulong Marcos na, sigurado ako. Kaya nga, pareho. Both, ayaw nila. So, pag may pumirma ka, hindi nila. Sabi, kung to quote Mabudget ka. to quote President Rodrigo Duterte in the before, yung kay Leni Robredo, di ba? Ano? They tried to impeach her. Ang sabi ni Pangulong Duterte sa mga kongreso niya, administration, elected ng tao yan, bakit yung impeach yan? Ganun dapat. Ganun dapat. Oy, Jesus Palsis. Palsipikado ka talaga, no? Alam mo yan, di ba? Sinave yung bata ninyo noon. Ay, nako. Kaya, yun ang nakatimo sa isip. Look, we just had an election. Guys, Leo, Leo, tigil. stop it. Stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Hayaan mo siyang tirahin ako ng tirahin. Ganyan dapat ang leader. Tapos anong ginawa ninyo? Kinidnap ninyo. Ito kasi ang katotohanan yan. What? Made you fall for him. Ano ba about dyan? Yung idol nyo. Yung idol nyo, Makati. Frailties of a woman. Frailties of a woman. Ito, ano sabi? Why did she fall for a driver bodyguard? Agoy! Why did she fall for a driver bodyguard? Made you fall for him. Frailties of a woman. Ano? Frailties of a woman? Parang ang pagdinig ko kakatihan ko. Kamo Frailties of a woman. Kailangan ko ng kamot. Kamo. You mean to say propinquity. Kating-kati. Uy, grabe ka, Winnie. Ano? Kating-kati? Sabi, tama ba yung narinig ko? Anong kating-kati? Propinquity. Anong kating-kati? Parang nabubungol ako You mean to say propinquity. Kating-kati. Anong propinquity? Kating-kati. Call it whatever it is. Yeah, call it whatever it is. Kating-kati. How long did the affair last? A few years. You mean to say when you were Secretary of Justice? Grabe. Ano to? Abuse of power. Siyempre yung driver walang magawa. Baka kasuhan mo pa siya kung hindi kanya pagbibigyan. Sa kanyang batuta. Ay nako. Even before. A few years. I don't remember anymore. Kawawa naman. No. Ngayon, ang ang implication or ang nito, ang nakita ninyo, kasi medyo may kayabangan ang gobyernong ito. Sasabi nila, kagaya nung pag-ano nila sa China, ganito, kayang-kaya namin, kayo, winawarningan namin kayo, ganito, ganyan. Pero sarili nating bansa, pahirap ng pahirap. Nakita ninyo yung difference ng transportation ng panahon ni PRRD at panahon ngayon? Tingnan ninyo ito. Hindi ba ninyo mabudgetan na bigyan ng sapat na security ang MRT natin? Tingnan niyo ito. Tama ba yan? Grabe. Very dangerous to. Andyan yung mamanyak, andyan yung madukutan, hindi natin alam ano pwedeng mangyari dyan, magkagulo. Hindi ba mabudgetan kahit sering Kumbaga, internally, ang problema, hindi kayang solusyonan. Yung pa kayang magyabang ka dyan sa outside, na tila animoy, kayang-kaya mo yung mga bansang China, parang ganon. Eto kasi ang realidad niyan. 30 the mark. Ayan,
iisa na ngayon kasi ang mga tanga. Tingnan niyo to. There are three forces right now sa the Duterte. Three forces daw. Anong three forces? Hindi three forces meron ngayon. There are three forces right now sa the Duterte, the Marcos, and the pink and the yellow, whatever you call Iisa it. yon yung pink at saka Marcos. Iisa na yung Ping at saka Marcos. Iisa na sila ngayon. Ano ka ba? Nagtanong ka ba? Hindi three forces, dalawa lang. Magkaisa na yung mga naghihimod puwetan yung mga pink, dilaw, at yung mga loyalistang mga tanga. So, there are three forces right now sa the Duterte, the Marcos, and the pink and the yellow, whatever you call Iisa it. yon yung pink at saka Marcos. Basag-basag. O, ayan. So, dyan na po nagtatapos ang ating usapin ngayon. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat!